Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos Jr. Together with him is the Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil, and the Chief of WCPC, Police Brigadier General Portia Manalad, ma'am. Good afternoon, sirs and ma'am. Once again, ladies and gentlemen, good afternoon. To start with our press briefing, we'll have the opening statement of the Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur C. Abalos Jr. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay pinipresenta muna namin, no? Dito po si Chief PNP Romel Marbil, of course, ang head and director ng ating Women and Children Protection Center, si General Portia Manalad. Pipresenta po namin sa inyo ang isang tao na merong warrant of arrest. Ang kaso niya ay anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child abuse or exploitation of materials, anti-trafficking of persons of 2012 at expanded anti-trafficking in persons in relation to Cybercrime Prevention Act at kasong rape na umabot sa mahigit na 111 batang na biktima ng taong ito. Ang pinakabatang lahat po ito ay babae. Ang pinakabata ay siyam na edad, 9 years old, no? On the average, siguro mga bata, mga 13 years old. Ang pangalan po nitong taong ito ay Teddy Mejia at siya ay may warrant of arrest. Ito po yung isang taon pa, ang ating magaling na General Portia Manalad ay nakita po ang sa mga pages itong mga nabibiktimang mga bata. At inipon niya lahat ito. At dahil dito maraming mga nakademanda at ang pinaka-utak nito ay ang taong nasa likod ko. Siya po ay may warrant of arrest at nagtago kung saan-saan. Kaya dahil dito ay tinawagan ko po, I think it was February, ang ating kaibigan po si Hamad ng Interpol, no? Naging kaibigan ko po, they are from the UAE. At na-trace po nila na ito palang si Teddy ay nagtatago sa UAE, United Arab Emirates. Nung nasabi ko po at nakipag-ugnayan tayo ng Pebrero, ito'y ano pa ulit, nire-enforce namin ni Portia nung nagkita kami sa Vienna noon, yung convention ng against crime sa Austria kay Lieutenant General Dana, at agad ipinag-utos po talaga. Ang tumutok dito ay si Minister of the Interior, si Lieutenant General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, ang Deputy Prime Minister and Minister of the Interior ng United Arab Emirates. Tinutukan po nila itong taong ito. At tinignan ko saan nagpunta noong una, sabi sa akin nahirapan dahil pa iba-iba ng mga ginagamit na card, no? At may iba-iba siyang teleponong ginagamit. Pero natunto nila, hindi na ho nila binitawan at tinawagan nga tayo na nadakip na ang taong ito. Kaya gusto ko hong pasalamatan ang kanilang Pangulo, no, na napakabait talaga, President Mohammed bin Zayed Al Nahyan, no, ang UAE President, at ang Dubai Chief of Police, si Lieutenant General Abdullah Khalifa Al-Mari, at si Lieutenant Colonel Dana Humaid Marzoki at lahat po. Lahat po ng operasyon na ito ay, of course, hindi magagawa kung wala si Chief Marbil po ang tumutok at si General Portia
Ito po ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo dahil hindi maganda ang nangyayaring lumalabas ang pangalan ng Pilipinas pagdating dito sa mga OSAEC, no, sa mga online sexual exploitation of children materials. May nagsasabi pa doon na parang isa tayo sa top nito. Kaya ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo ay talagang diinan ito, targetin ito. At dito na natuntun itong taong ito, mahirap lang basahin at mahirap lang ano yan, si Portia na lang mag-aano, pero nakakabagabag dahil mga minor de edad na bata ito na walang kalaban-laban, no? So yun lang po masasabi ko, mabubulok sa kulungan tong taong to, sinisigurado namin yun. Ito'y wholesale na dahil sa batas 3 lang ang biktima mo, no? Considered as wholesale na to, no? Large scale, it's large scale, no? Large scale na considered in just 3 victims. Ang na-victim niya 111, 113 approximately. Ganong kadami. So maski anong gawin ito, talagang bulok sa kulungan ng taong ito. At this point, gusto ko ibigay ang mikropono una kay Chief Marbil at of course, ang talagang nagpagod ng gusto si Director General Portia Manalad ng ating pong WCPC. Chief? Magandang hapon po sa inyo lahat, no? And tama po yung sabi ni SILG na nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We are victims. Actually, kung titignan mo, biktima po yung Pilipinas. Kulang po tayo ng capability to really look at the dark web. So what's happening right now, ang ginawa po ng minamahal po ng SILG, maliban po dun sa paghuli po dun sa tao na to, no? We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web and exploit po yung mga gumagamit po ng mga online sexual exploitation po. So they train us for a month, yung mga UAE po, yung mga kasama counterpart po natin mga police, to really have us na maayos po yung atin. So we are hopeful and sabi ko nga kay SILG na malaki pong tulong to sa atin na talagang mababawasan po itong kriminal na ginagawa po ng mga tao na to. We will never be a victim anymore dun sa ginagawa na to. Sabi nga ng SILG natin, victim lang po tayo. At kaya hindi dapat tayo but yung mga problema dun sa mga bibili po ng mga tawag na online, naked pictures po ng mga tao natin, mga biktima po. So, makakaasa po kayo dito sa Philippine National Police with the help po ng SILG natin and other countries na mas gagaling po tayo. Maghabol po doon sa mga ganitong kriminal. Magandang hapon ho. Kami po sa WCPC, as mandated, inuwi po namin ang isa sa pinakamalaking violator po ng OSAEC. Nandito na po siya sa bansa natin at dito po natin ibibigay ang justice sa 111 na victims. Maraming salamat po. Okay, so can we go to the questions, please? Once again, thank you very much, sir. Our media friends will be given 1 question and 1 follow-up question. We will start with Ms. Zian Ambrosio of ABS-CBN to be followed by Mr. Joshua Garcia of PTV. Good afternoon. I'm Zian Ambrosio from ABS-CBN. Actually, sinamarize ko na lang po. Bakit po kaya, number 1, SEC, umabot sa, or generals, umabot sa 111 yung mga biktima, tapos saan siya nag-ooperate? And lastly, kung sindikato po ba sila, ilan talaga sila, and paano yung operations po nila? Okay, I'll just give you an overview nito, no? Lumalabas sa kaso kasi, dun lang pumasok last year sa ating WCPC, sa attention nila, na merong gantong nangyayari. Nung nakita kagad nila, gumawa sila ng investigasyon at lumalabas itong demonyong to. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus yan. Pagka-profile niya,
Iki-clickbait niya, magbibigay siya ng 500, padala ka ng litrato. Padala ka ng litrato. Pagkatapos ng padala ng litrato, 500 na 500. Kung ayaw na ng bata, tatakutan na nito. Yung mukha ng bata, lalagyan niya ng fake na nakahubad. So yung bata ngayon papalag. No. Sa ilang instance ang ginagawa niya, pinapapunta niya, o punta ka rito, para gano'n, inuuto niya, bata what do you expect? At yung iba, ginagahasa. At paggahasa, tinetape pa at binibenta pa ulit. Hanggang yung mga batang ito na slave niya, ganong kasama itong, hindi tao ito ganong kasama siya, at may mga kasama siya sa baba. Kaya nga ako'y nagpapasalamat ng gusto, siguro si Portia can give a detail here. Medyo mahirap ito because this is cybercrime. You have to really go through, no, yung iba-ibang ano yan, at mga GCash payment yan na very intricate ito ang nangyari dito. In any case, dadagdag ko lang, gusto ko magpasalamat sa UAE dahil nung nakita kami sa United Nations at hindi nga maganda yung papel ng Pilipinas na para tayong number 1 sa online, nagsalita ako ron at sinabi kong biktima nga ang Pilipinas, gagawin namin, dapat namin gawin. Pero hindi ba dapat ipakulong yung nanonood dito? Ipakulong yung mga bumibili ng ganitong materyales? There should be a law, no, that will penalize those and consumers. Yung mga nanonood dito sa buong mundo para matigil ito, no? At may ilang bansa na may ganon. And lastly, hindi lang po tumulong sa atin ng UAE government. Nagbigay sila ng mga AI to filter this, artificial intelligence. Nag-training sila at nabigay pa sila ng ibang mga programa. No, napakabait po ng gobyerno nila. Siguro, Portia, you could more or less dwell on this kung anong pinagagagawa nitong taong to. Last May 2023, nakaresibo kami ng information sa aming helpline. Doon sa helpline ho, ang binigay lang na information is yung channel niya at GCash kung saan nagpapadala. Ang channel po ay public. Nakikita po doon yung mga nude pictures ng bata. And then, after ho noon, aming inimbestigahan, yung premium may bayad. Ang undercover ho namin ang naghahanap kung sino pa doon sa mga bata ang nandun sa premium at yung nasa public. Doon ho namin nalaman na may 111 plus tayo na victims. During the process, meron ho kami ng rescue. Yun ho ang magpapatagal. Kasi kailangan din ho namin ang disclosure of abuse ng bata. From June 2023 to February 2024, nagkameron ho ng rescue. At naka-rescue po tayo ng almost 30 na bata. Doon sa disclosure of abuse, yun po ang gagamitin natin, yun po ang ginamit namin para mag-apply ng warrant of arrest. Doon din ho namin nalaman na ito po ay isang large-scale violation o syndicated dahil 7 po silang magkakasama dito. After ho nun, we applied for Interpol kasi ang mangyayari po nito, Interpol Red Notice. Ang mangyayari po, pag doon siya trinay sa UAE, yung batas ng UAE ang masusunod. Kaya po tayo nag-apply, kaya medyo tumagal ho, nag-apply ho tayo ng Red Notice. Na-approve ho ang Red Notice last April through the help of the SILG po, ni Secretary and the Minister of Interior. Local police po ang nakakuha kay Teddy sa Dubai at kinuha po namin siya ngayon sa Abu Dhabi sa Interpol. Thank you very much, ma'am. We will now proceed with Mr. Joshua Garcia of PTV. Magandang hapon po. Sec, pasadahan niyo po kanina yung mga bumibili ng video. Perhaps kay General Marbil po. Meron po ba tayong mga hakbang para papanagutin yung mga tumatangkilik naman sa mga illegal na videos na ito? At perhaps a message po para po sa kanila. Warning. Alam mo, yun po yung sinasabi ng ating minamahal na SILG, no? We don't have any law right now na yung nanunood ng mga sexual, wala tayong gano'n, wala tayong batas eh. Kaya nga tayo victim eh. And remember, ang hirap na hanapin to, usually ito sa dark web eh.
Yun na makikita mo, ito yung mga linya na hindi mo maano, and you have to pay dun sa ano, kasi anonymous rin ang pagbebenta mo dito ng ng mga tao ng mga bata. So since bawal yan, bawal nga na to, pero wala tayong batas kung bumibili at nanonood ka niyan. So I think SLG will make magpapupus po kami sa ating legislative to come up with a law na pagbawalan yung pagbili nitong ganito, pagtangkilik po dun sa mga pinagbabawal na pelikula po at mga pictures po. Well, ganito yan, no? Meron tayong RA 11930. Okay? You cannot distribute, you cannot access. Kasi ano po ito these are minors At lahat na po na nanonood ngayon, makinig kayo. Once gawin nyo yun, pwede namin pakulong kayo dito. Bawal po iyon. Bawal na bawal. At ako'y nananawagan sa mga magulang ngayon na nanonood, sa mga kapitbahay, lalo na sa mga magulang, maging mapagmasid po tayo, bantayan natin ang mga anak po natin. Sa mga kapitbahay, gano'n rin po. No? Napaka-importante nito dahil ito'y isang tao lang and it's malabas po sa pagsisiyasat. May mga reklamo sa iba-ibang lugar sa Pilipinas po ito. Kasi sinasabi nila, yung iba, baka may camera lang, alam nyo na, camera lang yan, at gano'n yung bata, binabayaran sila, pero hindi, pakukulong po namin kayo. Bawal po iyon. Bawal na bawal. Anak nyo yan mga bata po yan. Huwag gano'n. Magtulungan tayo rito, no? Maging mapagmasid ang bawat Pilipino po rito. Thank you very much, sir. And we will be having the last question I'll just want Sandali to lang, add, I may just want to add, sasabihin lang si Chief. Importante. Remember yung last time, ito para at least malaman nyo na we try to investigate yung mga nagsusuicide na bata. There was a year na marami nagsusuicide. And we found out during it's more of cyberbullying. And that cyberbullying, ito po yung ginagawa ng mga to. Number one, ang bakit to Pilipinas ginagawa nila, number one, madali po marunong tayong mag-Ingles. Second, maraming mahirap sa ating country natin. And third, readily available yung wifi natin. Ang dali, madaling wifi So what happened, ang sabi nga, I just want to add yung sinasabi po na minamahal nating SLG, they started na aayay mukha mo. Bigyan kita ng picture pakita naman ang mukha mo kung maganda ka. So you give bigyan kita ng 500 pesos. So, bibigay mo yung mukha mo, papadalang ka nila ng GCash na 500. Second, they will blackmail you. How? Yung mukha mo, bibigyan nila ng nakahubad na tao. Nakahubad na babae. Then, kung hindi mo ibibigay yung tunay na picture mo, ilalabas namin to. And that started the whole online sexual exploitation nito. Kaya ito lumalaki. Pagkatapos ito, yung mga bata natin hindi nila kayang kasi kung hindi papayag ang bata, yung mukha nila, pati nakahubad na picture, yun ang nilalabas sa mga kaibigan nila. And that's what happened dun sa mga marami pong nagsusuicide. That's the reason ito pa iniimbisigan natin. Kaya po sabi ni SILG, galit na galit siya dito sa tao na to. Ito hindi lang doon sinira ng mga tao yung buhay ng mga bata pati yung mga bata na namatay na, that's a suicide. And you'll see na that was 2 years ago na rami nating suicide cases. Ito po yon dahil po dito po yan. Thank you very much, sir. And last, we will be having Mr. Ariel Fernandez of Manila Bulletin. Ate, kung may reward po ba ito? May ilang milyon po ang patong dito sa kanya? Sorry, wala po tayong reward, no? Pero sa puntong ito, gusto ko talagang pasalamatan ang PNP kay Chief Marbil at ang grupo ni Portia, ni General Portia. I could just imagine kung ikaw ay isang polis kamukha ni Portia at ang buong grupo niya, unit niya. Isipin mo, gantong klaseng problema, tumatagos sa puso ito mga bata. Sabi nga, Portia, let's have a program, yung mga bata, kuha tayo mga psychologist, mga aftercare, no? At lalo na yung sa inyo rin, kailangan siguro
schedule mo dahil kung araw-araw ganito, masakit sa dibdib, no? Magawa tayo magandang programa. And of course, no, ito yung sa guidance, sa utos ng ating Pangulo. Of course, gusto ko rin pasalamatan ng ating kapartner. Walang iba kundi ang Pangulo ng United Arab Emirates, no, ang kanyang kapatid, si Sheikh Saif, no, lahat po sila from day one na hindi na sila tumulong, nagbigay paho ng mga assistance sa programang ito at sabi nga nila, pagtulungan namin to, no, ito'y dire-diretso po ito, hindi kami titigil sa bawat isla, no, sa buong Pilipinas just to end this online child exploitation. Kaya binabalaan ko, tumigil na yung mga kamukha nitong demonyong ito. Okay? Maraming salamat po. Good afternoon, Sec. Good afternoon po, General. Francis Paul po ng Bilyonaryo News Channel. Sir, other matter, pero congratulations po sa accomplishment na ito. Sir, kasi kanina sa PNP po, napag-usapan namin yung mga bagong aligasyon about Pastor Kibuloy. Medyo related, sir, kasi sex trafficking again. Mga bata po, ano po ba yung reaction po natin dito, sir? Well, habang lumalabas yung mga testigo dito, hindi nakakalayo eh. Mga minor de edad din, ginu-grooming yung bata. No? Ang sa akin lang, walang puwang yun sa isang civil na society eh. Sa isang komunidad, walang puwang yung ganyan eh. Dahil pinakakatiwala mo yung faith mo eh. Pinakakatiwala mo yung paniniwala mo, yung pamilya mo, yung anak mo eh. Tapos gaganunin yung bata. Well, ang sa akin lang, I would like to commend Colonel Hansel Marantan, no? Of course, sila Chief, the CIDG, lahat po sila na nakakuha nitong mga biktimang ito, no? Na kung makikita nyo yung report na ito, ibang klase rin yun, no? Ibang klase rin. Kaya sana magising po tayo lahat sa mga nangyayari, no? Talagang actual po ito, wag tayo magalit sa mga nagdidemanda, no? Pakinggan din natin sila. Tignan natin maigi. Yung iba kasi binabash ka agad eh. Pakinggan nyo dahil kung totoo man, dahil may proseso naman tayo rito, no? Kung totoo man, napakasakit nito. At hindi na dapat mangyari masisino man, lalo na sa isang bata dahil walang kalaban-laban ang bata. Tandaan po natin yan. Oh. Sir, last lang po, reaction nyo lang po kasi sabi po nung kampo ni Kibuloy, fabricated na naman daw po ito at planted po ng PNP at DILG itong mga ebidensya. Well, ganito lang po ang ginawa po ng ating PNP is that in-interview yung mga tao, kinuna ng salaysay, pinasumpa po ito, for whatever it is, ito yung mga salaysay na mga taong gusto nilang sabihin. At kami naman, sinusunod namin ang aming katungkulan. Kung may nagsasabi, kung may nagrereklamo, dapat pakinggan po ito. At ang tamang ano rin po rito ay ang husgado. Siya magsasabi kung sinong tama, kung sinong totoo. Nilalatag lamang namin ngayon na merong reklamo at ito'y nag-take ng oath, no? At yung proseso ng batas ay gagawin po namin. Okay. Once again, thank you very much, Maraming Sir salamat SILG. We will be having his final statement, sir. Okay na ako. Ang sa akin lang, lalo na sa media, andyan po kayo. Nagpapasalamat ako, dumating kayo. This is, sabi nga ng Pangulo, itong pinaka masama sa lahat ng masamang krimen. No? Karamihan sa atin, mga tatay mga may kapatid may nanay, tulungan nyo rin kami rito. Let's expose this. At sa mga nakikinig po, tulungan nyo. Let's end this. Pangit sa isang bansa, maturigang epicenter of online sexual child abuse. Hindi magandang pakinggan yun. Labag po yun sa diwa ng pagiging Pilipino. Hindi tayo ganon. Dahil na sa ilang taong kamukha nito, nasisira po tayo. Magtulungan po tayong lahat dito. Maraming salamat po. Once again, that concludes our press briefing with the SILG, Attorney Benher Abalos C. Jr., our Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, and our Chief WCPC Police Brigadier General Portia Manalad. Once again, good afternoon and may God bless us all.